So, mag-ano muna tayo. Mag-sisit vlog muna tayo ngayon. Gusto kong gawin tong video na to para na rin sa mga ibang magulang, especially mothers, single mom, single dad, na nagpapalaki ng anak. So, ikukwento ko lang yung milestones ko kay Jessie magmula nung hindi na ako nag-update. If I'm not mistaken, 2 years old ata siya noon nung last pa ako nag-update about him sa ano niya, sa progress niya as a toddler, as a kid, 'di ba? So ngayon he's already 4 years old. So as a 4 years old, merong mga iba't ibang klase kasi ng pagpapalaki sa bata at it's up to them kung natututo ba agad sila or not. So ang progress ko kay Jessie is it's between also the situation like me, nagtatrabaho rin ako, so I admit naman din na medyo nagkukulang ako sa time na on how to teach him, 'di ba? So simulan natin sa ano niya, sa progress niya as a toddler. So as a toddler, kumbaga kung paano siya, anong ugali niya, ganun. So ngayon is kung i-compare sa ibang mga bata, si Jessie is medyo sa pagsusulat, hindi pa siya ganun natututo, especially in letters, sa pagsusulat ha. Kasi siguro nagkukulang nga rin ako dahil sa work ko, usually umaga, gabi, ganun. So hindi siya nagtutugma minsan. Minsan lang naman. So, pangalawa naman is, hindi siya, nagkukulang ako sa time to teach him how to paano magsulat. Pero at least naman, kabisado niya naman ang A to Z. And numbers ng 1 to 10, more than that pa nga sa English. Pero sa Italian is 1 to 10 lang siya sa Italian. So, good thing naman. So, about doon nga sa situation niya na, pangatlo naman sa situation niya naman na as a Filipino living here in Italy is okay naman kasi natututo siya sa lolo niya magsalita ng Italian, nakakapagsalita naman siya unti-unti ng Italian, pero more than that is fluent naman siya sa English. And medyo nakakaintindi siya ng Tagalog. Oh, 'di ba? Good thing 'yon sa isang toddler na naninirahan sa ibang bansa at natututo. Kasi most of the time, nag-i-stick lang tayo sa isang language. Which I prefer na, siguro sabi nila kasi nung 3 years old siya, hindi pa siya nagsisimulang mag-school. English lang talaga siya. Fluent lang siya sa English, that's it. Pero nung nag-start na siyang mag-school, yun, natuto na siya paunti-unting mag-Italian. So, hindi ako nagkamali sa plano ko na turuan siya na mag-English lang. Kasi, 'di ba, pumunta rin naman siya sa school. Then, ngayon, di ba natuto siya more than that? English and Italian na. Then, nakakaintindi pa siya ng Tagalog. Pero, hindi siya nakakapagsalita ng may alam lang siya, 2 words, I guess. Kung hindi ako nagkakamali, yung usual na ginagamit niya is tubig. Kay lola niya sinasabi niya, I want tubig. Or either yung unan niya. Yung unan, gaganon siya. Oh. Diba, ang cute? So, next to that is, na nagpa-progress naman siya is, kung paano siya magsalita. Ewan ko kung dahil rin ba yun sa yung sangipin niya,
kung paano siya magsalita. Pero usually kasi minsan, pag nagsasalita siya, medyo hindi mo siya maintindihan. Sa mga first time lang na makikilala siya, hindi mo siya maintindihan kung paano siya magsalita. Kumbaga ako, si mama ko, minsan si lolo niya, minsan hindi rin naintindihan sinasabi niya. Pero ako talaga at si mama, naintindihan namin kung ano yung words na binabanggit niya. So, after that then, ang pinaka-proud naman ako sa kanya is magaling siya magmano, respetado, 'di ba? Gaya ng mga nasa Pilipinas, syempre pag lumaki sa ibang bansa, sasabihin nila ay hindi respetado 'yan, hindi marunong magmano sa matatanda, magpo at opo. 'Yan. Alam ko na agad 'yan in the future na sasabihin yan kay Jessie if ever na hindi niya alam, 'di ba? Kung magbakasyon man kami sa Pilipinas. Usually, yan yung mga sasabihin, lumaki yan sa ano, o iba yung ugali niyan. Ganun agad tayo eh. In short, nagja-judge agad tayo. Paglaking ibang bansang mga tao. 'Di ba? Pag mga Pilipino, tapos lumaki sa ibang bansa, doon agad tayo kung paano pinalaki, 'di ba? So, inunahan ko na kayo. Charot. Inunahan ko na turuan siya. So, alam niyang magmano sa nakakatanda sa kanya. Alam niyang ate and kuya, all yung mga elders. And alam niya rin magpo and opo. So, that's what I'm proud of him. Then, secondly na proud ako sa kanya is napalaki ko siya sa church. Na alam niyang mag-tithes, nagbibigay siya ng tithes niya sa church. Kumbaga hindi ako sa ibang mga magulang o ibang tao na hindi tither o hindi Christians, or it's not about religion. Ako nagbe-base lang ako kung paano palakihin ng bata. So palalakihin natin sila sa pamamagitan din, gamitin din natin ng Bible, 'di ba? So, yun, tither rin siya, and alam niya rin manalangin. Then lastly is alam niya rin naman mga Bible verse, ganon. Narinig niyo, gusto niya yung dede. Wait lang. Then syempre, mommies, tip din sa mga nag-share o nagtuturo sa mga anak nila ng Bible verse. Simulan nyo sa pinakamaiksing Bible verse para doon sila matutong magsimulang kung paano nila kabisaduhin ang Bible verse. Kasi pag tinuturuan natin ng mga bata na kabisaduhin yun, hindi naman dahil magaling ako, dahil tinuturuan natin mga anak natin, magaling sila, ganun. Hindi yun yung proper way dapat na kung bakit natin tinuturo yung mga Bible verse sa kanila or to read Bible. Tinuturo natin sila doon para alam nila kung ano yung tama at mali. Kasi hindi lang dahil palalakihin natin sila, ito yung tama kasi ito yung tinuro sa akin ng magulang ko. So ito rin yung i-apply ko sa mga anak ko. No, it's not like that. Kung itinuturo natin yung Bible sa kanila, it means mas tinuturuan natin sila kung saan yung way ng tama, kung saan sila magiging matututo, kung saan sila mapapabuti. Kasi minsan nami-misunderstood din natin ng mga magulang na i-share sa kanila ang pananalangin, ang pagtuturo nga ng Bible verse o pagbabasa ng Bible. Kasi pinapangunahan agad natin ng takot natin na baka hindi sila maniwala sa Panginoon, gano'n. Pero alam nyo, turuan din natin sila manood ng mga about Bible kasi doon natin sila matutulungan kung paano sila mag-grow para sa mabuting paraan, hindi sa pangit na paraan. Kasi may isip agad nila,
kung meron agad silang gagawin, kung tama ba yun o mali, diba? Nasa sa kanila na yun. Kasi tayo, tinutulungan natin sila sa way natin na tulungan nga silang magbasa o manalangin. Siyempre, naging point na tayo ng Bible. Pero, yun nga, yun yung pinaka the best way kung paano natin sila ayusin sa tama, diba? Ipalakihin sa tama. Kasi gaya niya, napabarkada, may mga ganun, gaya ako, napabarkada. Kasi minsan nami-misunderstand natin kung paano natin basahin yung Bible o paano tayo pumunta sa loob ng templo ng Panginoon. So, the best way talaga sa akin, si Jessie, alam niya na yung Genesis 1:1, Ephesians 6:1, John 11:35, mga ganun, alam niya na. So, more verses pa para ituro sa kanya kung ano yung mga magagandang verse na dapat niyang matutunan. Which, lahat naman ng mga salita sa Bible is talaga namang pangaral talaga sa atin. Yan, kumbaga yan yung instruction natin sa buhay. Kaya, no matter what, huwag natin papabayaan na hindi nila malalaman kung ano yung nasa loob ng Bible, syempre. So, yun yung growing up update ni Jessie na para sa akin naman it's okay kasi hindi tayo pare-pareho ng mga anak, syempre. Siguro sa 4 years old niya, may mga bata na marunong na magsulat, marunong na isulat ang mga kanilang mga pangalan, full name, ganun. So, as of now, syempre, lahat din kami dito nag-work, nagkukulang din sa time. So, wala namang perfecto. So, ipapanalangin na lang namin na mabigyan pa namin siya ng time para turuan. Then, after this, because it's already August na, so, next month is school year again. So, school year dito sa Italy. Yes. So, yan. Ito lang na naman ang aking sit vlog na may share sa inyo. Update. 4-year-old toddler. Yan. Thank you for always watching us, following us. Maliit man o madami, hindi importante yon. Pero kung meron man, maraming salamat. At God bless sa inyo. And yun nga, after this vlog, baka sa birthday ko na yan. Remember the instruction for my sharing blessing for my birthday. God bless.